Sino yan? OMG, sakit. Saan naman pupunta? Pagmulat ng mata ni Caroline ay nagulat siya nang makita niya si Bingo sa tabi niya, kaya agad-agad siyang bumangon at napagtanto niyang hindi niya alam ang lugar na yun, kaya sinabihan niya si Bingo na siya ang kidnapper niya. Sinubukang magpaliwanag ng binata pero giniit ni Caroline na hideout nila ang bahay na yon, kaya sinabi ni Bingo na bahay nila yon, pero dali-daling dumungaw si Caroline sa bintana at nagsisisigaw na nakidnap siya, na kinagulat ng papi at lola ni Bingo dahil may babaeng sumigaw sa kwarto ni Bingo. Sinubukang pigilan ng binata na nagawa pa niyang takpan ang bunganga niya, pero umulit siyang sumigaw, kaya tumakbo agad sila Lola Neneng sa kwarto ni Bingo. Laking gulat nila nang makita si Caroline habang nakahiga sila at tinakpan ng binata ang bunganga niya at sinasabing huwag siyang sumigaw. Hindi alam ng papi niya kung ano ang sasabihin nila sa nakita niya, sabay pinaliwanag naman ni Bingo na mali ang iniisip nila, na kailangan niyang ipahiga dahil sumisigaw ang dalaga, sabay sinabihan niya si Caroline na huwag siyang magsasalita para tanggalin na niya ang kamay niya sa kanyang bunganga. Agad tumakbo sa sulok si Caroline nang pakawalan siya ng binata, sabay sinabihan sila Lola Neneng na sila ang mastermind sa pagkidnap sa kanya, na kinagulat nila na hirap silang magsalita ng English. Giniit pa ng binata na lola niya at papi niya ang mga kasama niya na hindi sila ang mastermind, kaya tinanong ng matanda kung sino ang dalaga. Agad-agad namang sinabing biktima siya ng apo niya na kinidnap siya, na kinagulat ng mga ito. Todo paliwanag naman si Bingo na tinulungan pa niya si Caroline at niligtas niya sa mga kidnapper, pero ayaw siyang paniwalaan ng dalaga na maging ang lola at papi niya ay gulong-gulo na din. Sinabihan ng dalaga na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi niya, na agad sinabi ng binata na nagsasabi siya ng totoo at kung talagang nakidnap siya ay nagising siya sa kwarto niya na hindi man lang nakagapos ang dalaga. Dumipensa si Caroline na bakit siya igagapos dahil alam niyang wala siyang laban sa kanila. Giniit naman ni Lola Neneng at Papi na hindi sila kasali doon at kararating din niya mula trabaho. Sinabihan pa ni Bingo si Caroline na kung siya ang kidnapper niya ay dadalhin siya nito sa may taong lugar at hindi sa bahay nila, sabay niyaya niya ang dalaga na pumunta sa salas nila para tingnan ang mga larawan nilang naka-display. Habang galit naman si Bettina na pagkatapos ma-delay ang kasal nila dahil sa mga bintang ni Caroline kay Edward ay biglang nawala ang dalaga, na pinaliwanag naman ni Cindy na wala na siyang magagawa dahil lumayas na siya. Umaasa si Bettina na magpapakita din siya, pero kailangan nilang mag-isip ng paraan para mag-apologize ang dalaga sa pamilya Yao. Sinabihan naman siya ni Cindy na hindi niya kailangang gumawa ng paraan dahil pinakat na niya ang finances ni Caroline at pag nagutom siya ay babalik din siya sa bahay nila, kaya kumalma na din si Bettina. Habang pinakita pa ni Bingo na legit ang business nila, na nagtitinda sila ng mga damit sa online, sabay pinakita ang graduation picture niya pati ang mga medals niya para lang maniwala si Caroline na hindi siya kinidnap ng binata. Nagmatigas naman ang dalaga na hindi sapat yun na patunay, kaya sinabihan ni Bingo na masyadong wild ang isip ni Caroline. Sinaad pa ng dalaga na ang huling naalala niya ay nakidnap siya at nakita niya si Bingo sa mismong lugar. Giniit naman ng binata na nagkataon na andoon siya sa area na yun, kaya siya niligtas, kaya nagtaka din ang lola niya at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Agad sinabi ng binata na may katransaksiyang tao sa lugar, pero hindi siya sumipot, na mas lalong naghinala naman si Caroline. Nainis na din si Bingo sa kapapaliwanag dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya pinapaniwalaan ng dalaga. Pinaliwanag niyang narinig niyang nagkakagulo na nakidnap siya at nahulog siya sa dagat, kaya agad din siyang nagdive para iligtas siya, sabay niloko naman siya ng lola niya na siya ang hero ni Caroline. Sinabi naman ng dalaga na hindi niya maalala na niligtas siya ni Bingo, na agad namang sinabi ng binata na talagang hindi niya maaalala dahil lang nahulog siya sa dagat
ay wala na siyang malay at tulog na ito. Dahil dito ay sinabi ng papi niya na baka pinainom nila ng drugs ang dalaga na umayon naman si Bingo. Agad namang pinagsabihan ni Bingo na may utang pa ang dalaga sa kanya dahil tinubos siya ng 200k na kinagulat ng dalaga. Nagulat naman ang lola at papi niya na may ganong kalaking halaga si Bingo, kaya tinanong nila kung saan galing, kaya mas lalong hindi naniwala si Caroline. Giniit pa ng dalaga na ganun na ang bagong modus nila, nakikidnapin siya pagkatapos ay sasabihing niligtas siya at nagkautang pa siya, sabay sinabing sana ay ginawa na lang niyang 2 milyon para mas maniniwala siya, kaya sinabi naman ni Bingo na bahala siya kung gusto niyang dagdagan ang 200,000 niya. Kinonsensya pa siya ni Bingo na mas gusto niyang paniwalaan na masamang tao sila kesa nagkakawang gawa sila na tinulungan siya. Tinanong siya ni Caroline kung maniniwala din ang binata na niligtas siya ng dalaga dahil sinabi lang niya na walang ebidensya. Tumayo ang binata at inulit niyang sinabi sa dalaga na niligtas siya nito. Nangako si Bingo na nagsasabi siya ng totoo na kung ayaw man lang magpasalamat ni Caroline ay kailangan niyang bayaran ang utang niya. Dahil dito ay sinabi ni Caroline na kukunin niya ang pambayad niya, sabay sinabihan naman ni Lola Neneng na baka gusto niyang maligo muna o magkape para maging fresh ang itsura niya. Habang sa paglabas ni Bingo ay inabangan siya ng lalaki na tinutukan siya ng kutsilyo at dinala sa boss nila. Kinalyuhan nila ang binata at sinabing ang bilin nila sa kanya ay magantay siya, sabay sinabing nakahanda na ang donor nila at hinahanap kung asaan yung perang dala niya. Pinaliwanag naman ni Bingo na dahil hindi siya dumating ay nadisgrasya ang hawak niyang pera, kaya pinagbantaan nila ang binata at nakiusap siyang bigyan siya ng konting panahon para masingil ang pera niya. Habang sa pag-alis ni Caroline ay umutang pa siya ng 1k sa binata pang taxi niya na pinasigurado niyang babalik siya at magbabayad. Sinundan naman siya ni Bingo at nakita niyang magkasama sila ni Stephen na nagselos pa ang binata. Pagpasok ng mall ni Caroline ay napansin ni Bingo na may sumusunod sa dalaga kaya mas sinundan niya ito. Nang pumunta sa restroom si Caroline ay pinasok siya ng kidnapper kaya agad-agad siyang tinulungan na naman ni Bingo. Mapapatunayan na ni Caroline na si Bingo ang superhero niya. Sama-sama po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.